Okay, first question. Medyo mahaba siya, pero gram-negative na nagkakos ng asthma at gumagamit sila ng humidified inhaler. So, yung tanong, what type of specimen should be collected and what media should be used to isolate the organism? So, first, kailangan i-identify muna natin kung ano yung bacteria dito. So, probably, ito ay si Legionella. Okay? Legionella siya. So, ano yung specimen na ginagamit kay Legionella? Meron tayong blood, kasi nagkakos siya ng bacteremia. And then, sputum. Okay? Now, nag-grow ba siya sa McConkey? Si Legionella, fun fact, non-lactose siya. So, hindi siya mag-grow kay McConkey. So, X na natin yung, okay, letter A. Then next, sputum, blood, and chocolate agar. Pwede, pero parang may kulang. Diba? Parang may kulang. Si blood culture broth, kulang din. Okay? So, bakit letter C ang sagot natin? So, tandaan na si Legionella ay isang fastidious organism. So, matik, nag-grow siya sa chocolate agar. Kasi si chocolate agar ay isang enriched media which supports the fastidious organisms. Okay? So, choose the best answer talaga. Halata naman siya sa question, no? And halata na rin siya sa choices. Pero always mag-eliminate tayo. Okay. The key or the most common pathogen that infects the lungs of patients with cystic fibrosis ay si Pseudomonas aeruginosa. Okay? Why? Kasi nagpo-form siya ng biofilm o yung tinatawag nating alginate. Nagpo-form siya ng biofilm in thick mucus which causes chronic infection. Ganito, kung wala sa choices si Pseudomonas aeruginosa, ang isasagot natin ay si Burkholderia cepacia. Okay? Kasi si Burkholderia cepacia, nagkukos din siya ng cystic fibrosis. Pero ang pinaka-common kasi is si Pseudomonas aeruginosa. So, next. So, pain, frequent urination, non-lactose, gram-negative rod with characteristics swarming on blood agar. So, ang sagot natin dito is si PAD and H2S. Why? Sino ba yung nagpa-positive sa PAD? Si Proteus, Morganella, and Providencia. Di ba? Pero madi-differentiate mo siya in terms of H2S. Remember, sino lang ba ang nagpa-positive sa H2S among the three? Si Proteus. Okay? So, swarming, Proteus, H2S positive, PAD positive. Okay ba? So, sabi dito, grayish-white beta hemolytic colonies which are catalase negative. Okay? What would be the next step for the microbiologist? Re-report ba natin as SPI genes, S. aureus, magpa-perform ng PYR or CAMP test and hipurate? So, magpa-perform tayo ng CAMP test. Bakit hindi PYR? Okay? Bakit hindi si PYR? Kasi group A, si Streptococcus pyogenes. Okay? Common siya sa throat, sa skin, but never in urine. Si group B is si Streptococcus agalactiae. Okay? Si CAMP ay specific for Streptococcus agalactiae which is common in urine. Okay? So, dito naman is si D-zone. Used to test the inducible resistance on Staphylococcus aureus strains, demonstrating an initial antibiotic susceptibility profile of. So, medyo nakakalito siya, no? So, tandaan na ang D-zone is dinedetect niya yung clindamycin resistance in Staphylococcus aureus. Clindamycin resistance. Okay? Ngayon,
ang ginagawa kasi sa D-zone, si erythromycin na antibiotic is tinatabi siya kay clindamycin. Ngayon, pag may resistance, si clindamycin, magiging flat siya. Yung space between sa kanila is magiging flat. Parang D-shape. So, yun yung pinagmulan kung bakit D-zone test yung tinawag. Okay? Ngayon, bakit nagkakaroon ng resistance? It is because of the gene named ERM. ERM gene. Okay? Yun yung nagkakos ng resistance ni clindamycin. Ngayon, natitrigger siya only because of erythromycin. Bali, ito yung trigger, yung erythromycin. It will affect the clindamycin. Okay? Siya yung nagkakos ng inducible resistance. Inducible meaning hindi pa fully na-express yung resistance nung antibiotic. Okay? So, resistance gene is present but not fully expressed. Yun yung meaning ng inducible resistance. Ngayon, hindi pwedeng sensitive sila pareho. Kasi pag sensitive ang erythromycin and clindamycin, wala nang ERM gene. Walang present na ERM gene and wala ring D-zone na mangyayari. Now, what if resistant sila pareho? Ibig sabihin nun, D-zone is present. Pero yung resistance is already expressed. Hindi na siya inducible. Diba sabi natin, pag ang inducible resistance is turned only when get triggered. Ang trigger natin is si erythromycin. Okay? So, hindi pwedeng pareho silang resistance. So, ang sagot dito is erythromycin resistance and clindamycin sensitive. Okay, next. So, dito pala sa question, biopsy, tapos pancreatic cyst, no? Na nasa gauze pad, covered in saline, and placed in a biohazard bag. So, guys, never tayong magre-reject. Okay? Lalo na yung mga hard to collect na sterile site specimen, never tayong magre-reject. And wala namang reason to reject. Hindi naman nag-leak yung container. Diba? Wala namang sinabing wrong patient identification. Diba? Or hindi naman sinabing dry yung tissue. Okay? Wala namang sinabing wala na siyang moisture, ganyan. So, hindi natin siya i-reject. Bakit hindi natin siya i-gram stain? Kasi, ang gram stain, hindi siya quality control step eh. Diagnostic na siya. Ito, pipiliin pa lang natin kung ano yung next na gagawin ng microbiologist. Kasi nga, collected siya in surgery 3 hours earlier, di ba? So, aantayin ba natin? Antayin ba natin i-process bago siya i-process? So, the tissue must be processed immediately. Why? Kasi yung organism, pwede siyang mag-overgrowth and pwede ring mawala yung mga fastidious pathogens natin. So, the safest answer would be ipaprocess agad. Okay, ipaprocess natin siya agad. Set up the tissue specimen after processing to blood agar, McConkey, and chocolate agar. So, next question is stool culture. Tapos, yung patient nagkakaroon ng abdominal cramps, bloody diarrhea. So, BSL-2 to. Right? BSL-2. Hindi siya BSL-1, BSL-3. Kasi sa BSL-2, moderate lang yung risk and it can be handled in the laboratory. And it does not cause life-threatening airborne infection. So, BSL-2 siya. And kung stool yung pinag-uusapan, anong mga pwedeng microorganisms? Pwedeng ang nagkakos ng bloody diarrhea and abdominal pain ay Shigella, diba? Salmonella, Campylobacter, E. coli 0157H7, which are all under BSL-2. So, ang sagot natin dito is letter B. So, next one is, sabi na collect yung specimen 8 a.m. And then, na-receive lang siya at 1 p.m. So, delay na siya ng 5 hours.
So, hindi na valid, di ba? 2 hours pa lang sa room temperature without ref, without preservative, hindi na siya valid. So, reject. Okay? Reject the specimen. So, the most common cause of hemolytic uremic syndrome is letter D, 0157H7. Why? Kasi meron siyang Shiga toxin. Yung Shiga toxin, it damages the endothelial cells in the kidney. Okay? Which causes hemolysis, kidney injury, and then the hemolytic uremic syndrome. So all of the following organisms are considered normal intestinal microbiota except, so the answer for this one is letter B, from the word itself, enteric. So enteric pathogen siya. Share ko lang yung nakarang araw. Meron kasi akong Telegram channel for medical technology students. And may tanong ako doon. Sobrang basic niya, sobrang dali lang. Siguro nalito sila. Siguro ang nabasa lang nila is most common. Pero, hindi eh. Hindi ko alam. Parang nakakagalit na sobrang disappointed ako. Kasi yung tanong doon is, what is the causative agent of community-acquired pneumonia? Ano daw yung pinaka-common? Tapos, ang nasa choices is may staph au, strepto, yung mga hindi mo talaga maiisip na sagot. Tapos may sagot, meron naman sa choices si Klebsiella pneumoniae. Ngayon, may sumagot ng Staphylococcus aureus. Which, bakit may sumagot nun? Ando na nga si Klebsiella pneumoniae. Diba? Siguro nag-overthink sila, pero ayun, sinaway ko agad na bakit may sumagot ng ganito, ganyan. Dalawa lang sila, pero after nun, wala naman nang sumagot nun. So, ayoko lang na magkamali sila sa sobrang basic na tanong. Alam niyo yun? Ewan ko, trip-trip lang nila o talagang nag-overthink lang sila sa pagsagot. Pero minsan, yung sagot nasa tanong na mismo or nasa choices na mismo, like, halata na siya. Okay? So, yun. From the word enteric pathogen, which causes gastroenteritis. Medyo disappointed lang ako, pero, diba, doon na eh. Bakit may sumagot nun? Naalala ko na naman. Okay, next. So, possible actinomycete siya. Ano yung test na isusunod natin? Siguro marami malilito sa dalawang choice, which is yung Ziehl-Neelsen tsaka modified acid fast. Hindi sagot dito yung modified, ha? Kasi ginagamit lang siya, yung modified acid fast, if organism is specific na yung tinatanong. Okay? Ang sagot dito is nocardia, di ba? Pero ang una nating isasagot before modified acid fast is yung Ziehl-Neelsen. Okay? Kasi possible acid fast actinomycete. Yung suspected pa lang. Okay? Which is nocardia. Pero pag i-specify mo na which nocardia, yun yung gagamitin natin. Modified acid fast. Okay, next. Capable of causing infection under the appropriate condition. So, may clue na tayo dito. Huwag tayong malilito sa pathogenic and opportunistic. Ang sagot dito is opportunistic. Okay? It waits for an opportunity. Ano yung opportunity na yon? Pag broken skin, ganyan, may wounds, weak ang immune system, kagagaling ng surgery, naka-catheter, okay, or implants, yun. Okay? Yung nosocomial kasi, very specific lang siya sa hospital-acquired infection. Pero, under din siya ng opportunistic infection. Okay? Yung kaibahan nila ng pathogenic. Kapag pathogenic kasi is even healthy people magkakaroon nun. Okay? Infection is expected. Pag opportunistic, hihintayin ng bacteria yung opportunity na maging weak yung immune system mo bago kanya i-attack.
Okay, medyo mahirap to if hindi mo alam yung test kung saan nagpa-positive si Bartonella. So, McConkey negative ba siya? No, it is McConkey positive. Okay? Yung ibang choices, yung ibang choices tama yan, okay? Chocolate positive siya kasi si Bartonella ay fastidious. Picky siya, maarte siya. So, kailangan niya ng enriched media. Okay? Oxidase negative siya and gram negative siya. So, hindi siya McConkey negative. Then now, next is si Pasteurella multocida. Ano daw yung kinokos niya? Okay? So, the answer for this one is liver cirrhosis. Si Pasteurella kasi nagkakos siya ng infection sa dugo, septicemia, which can lead to chronic infection. Pag may chronic infection, mataas WBC, nagkakaroon ng inflammation. Yung toxins hindi nakakalabas sa body natin, which in turns, nagkakaroon ng liver damage. O, na alam nyo yung sagot dito. Si Echinella corridens kasi is a mouth bacteria. Echinella corridens. Okay? Normal flora siya ng mouth natin. So, it can cause human bite wound infection. Kasi nagkaroon ng direct inoculation from the mouth to the skin. Next, species daw ng Moraxella which is able to liquefy serum causing depressions. Yung depression yun yung pits, it can pit the agar. Ganon, yung term na yun. So, ang sagot natin dito is C. Moraxella lacunata. Si Moraxella lacunata kasi, nagpo-produce siya ng proteolytic enzymes. Ang proteolytic enzyme, it can digest protein. Si Loeffler's serum agar kasi, rich siya sa protein. So, anong gagawin ni Moraxella? Okay, kakainin niya yung protein hanggang sa mag-collapse yung agar, which forms pits or depression. So, the answer for this one is letter C. Bordetella holmesii. Okay, hindi pa kasi siya well established. So, it is a rare, opportunistic organism. Para siyang biglang sumusulpot lang pero wala siyang backstory. Okay, letter C. So, the answer for this one is letter B. Si Rhodococcus equi. Siya yung pinaka-common. So, which of the following foods daw to prevent Listeria infection in pregnant women? Is it peanuts, pickles, ice cream, or feta cheese? So, I think familiar kayo dito. Sagot natin ay feta cheese. Why? Kasi diba si Listeria, nabubuhay siya sa cold temp. Anong temperature yon? Assignment nyo yan. Okay? Nabubuhay siya sa cold temp. So, baka tanongin yung specific na temperature, diba? Si feta cheese, unpasteurized milk siya. Soft cheese. So, nag-grow siya. Okay? Nag-grow si Listeria doon. Ngayon, pag kinain kasi to, si Listeria, pwede siyang mag-cross sa placenta. Okay? It can cause miscarriage, stillbirth, and neonatal sepsis. So, kahit nasa ref, buhay pa rin si Listeria. Yun yung tatandaan nyo dun. Si Listeria, buhay kahit nasa ref. So, sputum specimen inoculated on 5% sheep blood agar reveals alpha hemolytic grayish colonies which are very mucoid. So, anong test ang next? So, bakit ang sagot dito is optochin? So, andun na yung clue natin. Sputum siya, di ba? Sputum siya, tapos alpha hemolytic. Okay? Kasi si Streptococcus pneumoniae, sensitive siya sa optochin. So, probably, siya yung magpa-positive dyan. Bakit hindi si PYR? Si
Si PYR kasi mostly sa beta, hemolytic siya. Okay? PYR is for Streptococcus pyogenes, which is a group A. So, all of the following are specimen, except, syempre check yung sputum. Tissue biopsy, yes. Vacutainer needle. Rectal swab. So, yung hindi tama dito is si vacutainer needle. Kasi wala namang patient material yung vacutainer needle. Yun lang yung sinabi. Diba? Device lang siya. All of the following are differential media, except si blood agar plate, dinidifferentiate niya yung mga hemolysis pattern, which is yung alpha, beta, and gamma. Ngayon naman, si McConkey, diba, dinidiffer niya yung mga lactose fermenter, late lactose fermenter, non-lactose fermenter. Ganon din si EMB. Sa EMB kasi, ang principle niya is yung color change, diba? Metallic sheen, E. coli. Ngayon, si chocolate agar, hindi siya differential, kundi enriched media. Kasi it supports the growth. Okay, but it doesn't differ. So next, causes neonatal sepsis in 1 to 5-day-old infants. So ang clue namin dati dito is yung aga, maaga. So B, Streptococcus agalactiae. So na-explain ko na kanina si Streptococcus agalactiae kasi is normal flora siya dito sa vagina part natin. So pwede kasi siyang maipasa kasi kinocolonize niya si mother. Okay? The baby will get exposed during the childbirth. Mababa kasi yung antibodies ni baby or minsan wala. Okay? Pwede niyang i-penetrate yung lungs, yung bloodstream, meninges ni baby. So, yun. Nagkukos siya ng neonatal sepsis. Pero ang pinaka-clue namin dyan is Streptococcus agalactiae. Okay guys, thank you for watching. Thank you sa susunod ulit. Bye!